Grabe talaga yung iniwan ni Bagyong Imong. Ayan o. Putol yung mga sanga. Ayan guys, good morning. So bago-bagong gising ko pa lang guys. So nandito ako sa labas ng bahay namin. Dahil gusto ko na ipakita sa inyo guys yung iniwan ni Bagyong Imong. Dahil halos lahat ng puno dito sa amin ano na guys, nabuwal. Tulad kung nakikita nyo dyan sa likuran ko, yung puno ng mangga. Ayan o, umano na yun sa bahay namin. Sa dulo din. Ayan yan, nabuwal. Dahil sa Bagyong Imong. So yung mga nandoon naman guys, yun, puro nagkabuwalan na yung mga puno ng mangga, puno ng mga mahogany. So ayan. Kaya mainit na naman dito sa amin. Pangatlong araw na dito simula nung umuwi ako. Mainit. So yun yung nanay ko guys, ang pamangking ko. Dito sila tumatambay. So papasyal ko kayo dito sa likod bahay namin para makita nyo naman yung nangyari dito. Iniwan ni Bagyong Imong. Dito sa amin kanya-kanyang ginagawa pagdating ng umaga. Yung kapatid ko naman kakatapos lang maglaba ng mga damit nila. So ito na yun guys. Pati yung aming CR na nandoon sa dulo, wala nang bubong. Tanggal din. Ito yung paligid ng aming bahay guys. Ayan, puro na, putol yung mga punong kahoy. So doon naman ano yung pang-uling na yan? Nag-ano ng pang-uling dahil magsasalang daw sila, kaya nangangahoy. Lahat ng putol na puno ng kahoy dito inaano nila, inuuling. Pero dito sa likod bahay namin medyo maputik pa kasi nga gawa din ng mga puno ng kahoy na hindi na ng sikat ng araw. Ayun. So dito tayo guys. Yan, may putol na puno ng kahoy. Ayun. Pinachinso na ng amo nila tatay ko yan. Yung iba ginawa ng 2x2. So hanggang dito sa likod ko guys, tingnan nyo naman, napakalaki na ng puno nito pero nabuwal pa rin. So andito yung kanyang ugat, yung pinaka puon niya guys. Ayan, ito yun, nabuwal na. Ang laki na niya nabuwal pa. Grabe talaga yung iniwan ni Bagyong Imong. Halos walang dahon na yan. Yung iba, yung kasoy namin, ayan putol yung mga sanga. Nandoon yung iba, puro putol lahat yan. So ito yung kahoy naman ayun yung kanyang puon. So ito din guys puro nagkaputol-putol lahat yan. Yan buwal, nabuwal. Yan naman. Saka ito, ang laki yan. Laking puno pero nabuwal pa rin siya. So yun yan naman guys. Dahil sa sobrang lakas ng Bagyong Imong, dahil dito sa amin guys signal number 4. Ito yung iniwan ni Bagyong Imong. Yung puno ng mangga, ayan, buwal pa rin. Tingnan niyo naman hanggang dito. Kung naalala niyo yung mga last month na mga vlog ko dito nung umuwi ako sa amin, lahat to ng mga puno ng mangga, punong kahoy na yan, puro nakatayo lahat yan. Pero nung dumating yung Bagyong Imong, ayun, nabuwal lahat. Ayun lalaki pa mga putol, mga nagkabuwalan. So hanggang dito yung mangga-mangga namin dito guys dumapa na, nakahiga na sa lupa. Rabanos, humiga na sa lupa. So ito, napakalaki na to. Buwal pa rin siya guys. Ayun So ngayon yung mga kapatid ko, nag-uuling sila. Kinukuha yung mga sanga-sanga. Ayan dito sila nag-uuling. Yan. Nag-iisa sila ng ulingan dito at saka meron doon sa dulo. So kung nakikita nyo yung pinakadulo doon guys, malinis na.
Dahil yung nagmamay-ari nitong lupa, pinachinso, kinuha yung mga slab, yung mga 2x2 para magamit naman sa bahay nila. Kasi yung bahay din nila na binagyo din. So yung mga kahoy na naputol na pakinabangan. So linis na yan, no? Dito puno ng mangga yan nangyari, guys, oh. So ayun, tsaka nung bagyong Imong sa bayan namin, lahat ng poste ng kuryente natumba. Tapos ano ata, kalahating buwan yata na, ang pagkakaalam ko, kalahating buwan na walang kuryente dahil sa bagyong Imong na iniwan. Nagkatumbala ng mga poste, tapos yung ilog umapaw. Ayun, oh. Nangyari dito, guys, dati pag nung last na pag-uwi ko doon nakaraang buwan, lahat to puro nakatayo pa. Grabe talaga, guys. Buti na nga lang yung bahay namin doon, guys, hindi tuluyang binagsakan ng puno ng mangga. Kasi nga nasa gitna kami ng puno ng mga mangga, doon nakatayo yung bahay namin. Ayan, guys, oh. Ito lahat kakahuyin nila to para panggatong. Panggatong naman ang gagawin nila papa ko dyan. So ayan, guys, oh. Ganun talaga ang buhay. Patuloy lang. So yun nga pala, guys. Hindi na ako pupunta dun sa pinakadulo. Hindi ko na may papakita sa inyo dahil ganito din yung nangyari. So ngayong araw kasi, guys, bibiyahe na ako. Uuwi na ako sa namin, uwi. So ngayong araw na to, guys, pinasilip ko lang sa inyo kung ano yung nangyari dito sa amin. Kasi nga bibiyahe na rin ako, uuwi na ako ng Maynila para bumalik ulit sa aking trabaho. Kasi nga ilang araw na rin ako dito, 6 days na o 5 days na. So yun lang yung aking hininging leave para makauwi dito sa amin. Kasi nga yung pinapagawa kong bahay, guys, doon sa kabilang barangay, natanggal yung bubong, tinangay ng hangin ng malakas na bagyo dito, si bagyong Imong. So ngayon napabili ulit ako ng mga materialis, lahat na ng materialis, yung yero, yung gagamitin, textro na ngayon ang pinagamit ko, guys, para mas matibay-tibay. Sa bumili ako ng 2x2 na naman. Tapos yung mga bakal, kailangan yun. Kasi ngayon, itong araw na to, si Papa at yung kapatid ko, pumunta naman sa kabilang bahay para bumili naman ng semento at saka yung plain na yero, tsaka meron pa yung mga plywood gagamitin para doon sa loob ng bahay kasi double wall. So yun lamang, guys, yung update dito sa aming lugar, dito tsaka sa bahay na pinapagawa ko. So kunting pasilip ko lang yun, guys, at mapapanood nyo naman sa mga next na i-upload ko mga video ko dahil nandoon. Binidyo ko naman yung bahay namin, kung ano yung nangyari doon. So abang-abang na lang, guys, sa mga video na aking i-upload. So yun lamang, guys, hanggang dito na lang itong vlog na to, at magkita-kita tayo ulit sa mga susunod kong mga vlog. At please naman, guys, pa-support naman po ng aking YouTube channel, at paki-subscribe naman, guys, paki-click na rin notification bell button, at like and share na rin, guys. At huwag niyong kakalimutan, guys, please, at huwag naman pong pa-skip yung ad. So hanggang dito na, guys, yung aking vlog na to. So bye bye.